Kamakailan lang parang na-reach na po yan, nabanggit ng ating presidente. Sa inyong palagay kung paano kaya ito maipaparamdam ng administrasyon sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino at mga Bicolano sa pamamagitan po ng konkretong programa, Kong? Di ba, mahalaga po talaga yung po usapin doon sa pag nagkakasakit po yung mga kababayan ho natin, ay talagang kung ang pangako po ng pamahalaan ay zero billing, ay dapat ganun ho talaga yung maranasan po nila. Ibig sabihin, dapat hindi ho natin nararanasan yung pong kailangan pa hong mamalagi sa mga ospital ang ating pong mga kababayan pagka halimbawa kinakapuso sila ng pambili ng gamot, kinakapuso sila doon sa pambayad po sa mga PF po ng mga doktor. No? So, yan po yung mga kailangan po nating tiyakin sa pagpasok po ng pagbabago po ng ekonomiya po natin. Okay po. And dito, kung sa gitna naman ng mataas na presyo ng mga bilihin, ano-anong mga panukalang batas kaya kung o hakbang sa ektarya ng ekonomiya ang aasahan nating ilalatag po ng Malacanang sa nalalabi nitong budget cycle, Kong? Alam po, sa usapin ho ng pagtitiyak po ng presyo na abot kaya, hindi ho kailangan ng bagong batas. Kailangan po talaga dyan yung pampolitika ng paninindigan ng pong mga miyembro ng gabinete na tiyakin po talaga na tama po yung presyo na ibinibenta sa palengke, tama yung presyo na binibil sa ating pong mga kuryente. Di ba? Yan naman yung mga malapit sa puso ng mga kababayan natin na mga usapin. Bukod pa doon sa, syempre, kahalagahan din po ng pananagutan sa kanila pong mga pang-araw-araw na buhay. Opo. And bilang pinuno kong ng House Public Account Committee, ano kaya kung yung mga mekanismong dapat naman ihain para matiyak ang transparency sa paggasta ng gobyerno, Kong? Dapat po talaga maisa-isa, yung po nga mga implementasyon po ng mga programa. Kumbaga, kailangan po talaga natin matiyak na halimbawa, ginagawa ho talaga ng DTI ang kanila pong trabaho para tiyakin po na hindi lang ho sa mga malalaking mga syudad, kundi doon kahit doon sa mga maliliit pong bayan at barangay, abot kaya sa mga kababayan ho natin o tamang presyo yung po talagang ginagawad at ibinibenta sa ating pong mga kababayan. Okay. And dito nga, Congressman Terry, kasabay po nitong pagdinig sa impeachment trial against kay VP Sara at iba pang isyong politikal, paano po matitiyak na mananatiling nakatutok ang Kongreso sa mga pangkabuhayang lehislasyon, Kong? Sa bayan naman ho yan. So malaki naman yung Kongreso. Kaya kong hatiin ng Kongreso yung kanyang pong kapangyarihan doon sa 300 na mga kinatawan. So marami naman pong mga komite na nagtitiyak po ng iba't ibang mga usapin. So dapat makita ho natin yung pong kilos ng Kongreso sa iba't ibang mga bagay. Okay po. Sa naman kung sa estado ng kuryente at mga renewable energy transition, alam mo dito sa Bicol, ano po ang inyong position regarding dito at ano ang aasahan natin mula po sa administrasyon para bumaba ang singil naman sa enerhiya, Kong? Ang po na malaking sagka doon po sa pag-unlad sa atin pong rehiyon, particular ng mga probinsya, yung pong mataas na presyo ng kuryente sa mga probinsya at yung pong hindi magandang serbisyo. So, tingin ko yan po yung kailangan po nating tutukan kung kailangan po makahanap ng mga iba pang mga makakatulong para tiyakin po yung tuloy-tuloy pong kuryente sa mga particular na probinsya sa rehiyon. Dapat po nating gawin yan. Kasi hindi na ho talaga obra, hindi ho lilipad yung pong mga probinsya sa Bicol kung nanatili pong hindi maasahan yung pong serbisyo ng kuryente sa iba't ibang mga probinsya. Okay po. And sa usapin pa rin kong, halimbawa ng trabaho at sahod, sapat na ba yung mga kasalukuyang inisyatiba ng gobyerno o kailangan pa po ng mas matapang na lehislasyon para sa National Minimum Wage Adjustment, Kong? Isa ho yan doon sa mga tinitiyak ng ilan ho natin mga kasamahan sa Kongreso. Pero meron din po ata nagsulong ngayon na itaas po yung tax income exemption doon po sa hindi lang mga minimum wage earners, kundi kahit doon sa umaabot po ng 400,000 kada taon ng kanila pong sahod. So, ibig sabihin, yung pong mga lower middle income
earners, mga 30,000 pababa, dapat hindi na rin hinihingan noong pong income tax. No? So ilan po yan, dun sa pwede ho natin pag-isipan ng mga panukala sa pagbabalik po ng Kongreso. Okay po 'yun. And ito, kung maisingit ko lang sa nagpapatuloy kong na impeachment trial, kung babalikan natin yung naging trial noong mga nakalipas na araw, Lunes, Martes, Miyerkules, sa pagtestigo ni Director Matibag, para sa inyo kung natibag ba si Director Matibag sa pagtestigo niya noong nakaraang araw sa impeachment trial, Kong? Wala akong epekto. Yung pong naging cross-examination. Tingin ko ho, yung pong mga mahalagang kailangan patunayan dyan po sa paglilitis na yan, sa usapin po ng pagbabanta, na i-deliver po ng mga testigo mula sa NBI, Malaki Kalilong, kay Lotok, at ngayon po kay Director Matibag. No? Na ipakita ho talaga natin na talaga po may pagbabanta, meron pong nagbanta, meron pong pinagbantaan. No? So yun po ang pinakamahalaga sa atin po. Okay po. And ito pa, kung nung nakaraang trial, parang pinagalitan ng ilang mga senador sila, yung mga prosecution. Particularly si Representative Luistro, parang napagalitan po ni Senator Pia and ni Senator Robin. Makakaapekto kaya yun, Kong, sa prosecution or sa trial, Kong? Wala naman wala nung epekto ho yun. Nagtatanong ho sila, sinagot ho sila. Kung hindi ho sila nasisiyahan doon sagot po ng prosecution, wala na tayong magagawa ron. Pero ang posisyon po namin, nananatili pong posisyon, hindi ho nababali yun. Kung ano ho yung pagtingin ni lead prosecutor Jerry Luistro doon sa mga ilang partikular na takbo at prinsipyo at paninindigan doon po sa paglilitis. Hindi ho namin inatasan yun. Magalit na yung mga senator judges sa amin. Okay po. Ito, Kong, last 2 questions na lang po. Sa susunod na linggo, kung ano pa yung aasahan natin sa pagpapatuloy po ng trial, ano na kung yung mga tatalakayin, Kong? Well, I think yung kailangan ng pagpasyahan sa mga susunod pong araw kasi naririnig namin na ipaubaya muna sa depensa yung pong bibigay ng kanila pong presentasyon doon sa articles ng pagbabanta. At or isasalang na ho kami para sa confidential funds misuse. No? So, yan po yung inaantabayanan namin kung ano ho ba yung pinal na pag-uusapan dyan po sa bagay na yan. Kasi nga, siyempre, magkakaroon ho ng aktual na pagbabago doon po sa mga petsa na pinag-uusapan po natin. Okay, very well said, Congressman Terry. And ito, Kong, bago tayo magtapos sa ating interview, kung meron po kayong isang mahalagang payo o hamon sa atin pong presidente bago siya magsona bukas o para sa mga natitirang taon ng kanyang panunungkulan o termino, ano po kaya yun, Kong? Kong? Lagi naman ho, ang pinakamahalaga talaga sa atin pong mga kababayan ay yung pong maramdaman po nila yung pagginhawa ng kanila pong buhay. No? So yan naman ho dapat yung tinututukan naming lahat kasama ng ating pong Pangulo. No? So, ayan ho yung pagsisikapan ng Kongreso, Senado at ng Pangulo na ma-deliver sa ating pong mga kababayan.